Hello mga kapatid! Ayan, nandito na naman po si Malo de los Santos para magbigay po ng reaction o opinion po dito sa may mga sinasabi nga ang may mga pinag-aralan o walang pinag-aralan at kulang sa pinag-aralan. Ito topic po natin ito po mga kapatid at ito nga po ay dahil sa mga nababasa ko, naturingan daw nga po professional pero hindi naman ginagamit ang professional. Alam niyo po mga kapatid, ito ay maganda natin pag-usapan talaga po na sa ating mga kababayan na talaga pong minsan natin po kung sino pa po yung may mga pinag-aralan, sila po yung parang walang pinag-aralan. At yung wala naman pong pinag-aralan, sila naman po yung magalang at marespeto po ay parehas lang na sila po yung parang mas malaki ang kaalaman nila, mas malaki ang pinag-aralan nila. Ano po? Dahil dito po sa usapin natin po na mga professional nga daw po, pero po ay hindi ginagamit. Ako, dito sa Kalingap, ang nakikita ko po na talagang kahanga-hanga dito na may pinag-aralan or di ko alam kung si paring July ay engineer at si paring RP ay engineer. Di ko po ano po talaga yan. Pero sa yang dalawa yan, nakita natin po talaga na talaga siya po ay kung pagsasalita niya, ayon po yan sa pagre-reaction po, makikita po natin na very professional po itong si paring RP at si paring July. Hindi ko po yan dahil matagal ko na pong kilala yung dalawang yan. At isa pa dyan si Derek Noelsa na talagang good vibes lang kung mag-reaction, kung mayroon silang rini-reactionan talaga itong si Jubilito, kumpare ko po rin yan. Ngayon po mga kapatid, pag-usapan natin na marami akong nababasa po mga kapatid na sasabihin, ay si ganito ay professional yan, ay ganito yan, doktor or engineer or nurse, lahat na pong pagkabiging professional. Example na lang natin po si Egypta. Na sinasabi nga po dito na si Egypta ay isang professional. Nandiyan na po tayo isang professional si Egypta. Na sabi ay isang guro. Pero po, sa totoo lang po, hindi natin nakikita kay Egypta ang pagiging professional niya at isang guro. No? Nakakahiya po ianay po sa mga mabubuting guro at talaga pong nakakahiya po ang kagaya po nito ni Egypta no na lagi niyang sinasabing I'm professional. Di ba? Kasi nakikita naman natin po yung talagang mga taong professional na ginagamit. At mayroon din po dito sa larangan, sa social media na kahit po dito sa politika, nasasabi nilang mga professional sila, mga abogado sila, na kung ano-ano. Pero hindi po nila ginagamit yung pagiging professional nila. Ano po? At dito wag na tayong lalayo po mga kapatid. Dahil ang topic natin dito, yung professional, yung hindi, yung mataas ang pinag-aralan, yung katamtaman lang ang pinag-aralan at walang pinag-aralan. Yun po dito ang i-highlight natin po mga kapatid dahil nakita naman natin dito yung mga nakaraang araw, nakaraang linggo na talagang napag-usapan yung walang pinag-aralan at may pinag-aralan. Sa tingin ko po mga kapatid, may pinag-aralan ka man o wala, kung ginagamit mo po, ginagamit niyo po yung salitang respeto, may pinag-aralan ka man po o wala. Napakaganda po yun. Makikita mo po na rinirespeto mo ang isang tao na alam natin na mababa o wala siyang pinag-aralan, ay kailangan po natin respetuhin. At kung alam natin naman tayo po ay mas may kaalaman
At yung tao walang kaalaman, dapat po yun gabayan natin. Ituro natin ang tama para maintindihan po ng taong walang pinag-aralan. Di ba po? Dahil ikaw po ay mas nakakaangat, nakakaintindi na may pinag-aralan ka po, i-apply po natin yan doon sa hindi nakakaintindi. Di ba? Yun po ay napakaganda po bilang isang mamamayang Pilipino. Di ba? Na ikaw ay pinag-aralan ka, ay sinasabi mo doon, itinuturo mo, oh, like Mang Jun, di ba? Yan po ay, naisip ko po yan na itapik. Dahil po marami talaga sa mga kababayan natin, minsan, kung tayo ay mataas, ang standard natin na pinag-aralan natin, abogado tayo o mga lawyer man, engineer man, maestra man, lahat na klase pong professional tayo, kung iyan ina-apply po natin sa walang mga kaalaman po, yung mababa, na hindi man lang po nakapag-aral, like Mang Jun na sinasabi niya na grade 2 lang siya, dapat po yun. Doon natin i-apply yung ating mga kaalaman na walang parang hindi tayo nang uusig na nananakot sa tao, di ba? Dapat natin, ganito, like me, Malo de los Santos. Mali ka. Ano ba ang natapos mo, Malo de los Santos? Ako, undergraduate lang po ako. Di ko yan ipinagkakaila. At kahit papaano po, ako ay marunong naman magbasa at magsulat at magkwenta. Mahalaga yun po sa atin sa totoo lang po mga kapatid, sa atin po na mga tao, yung mga na walang basta ang mahalaga po, marunong kang magbasa, marunong ka pong magsulat, marunong ka pong magkwenta. Sapat na po yun doon sa iba pong mga undergraduate. At kahit pa paano naman po, ako ay nakakaintindi. Kahit nga po, barok-barok ang ating English. Sabi nga, English Carabao. Okay na yun po, Pero po, tayong mga Pilipino talaga, napaka-lalakas ng loob natin, na tayo man po ay kulang sa pinag-aralan natin. Pero po, nakakarating tayo sa ibang bansa at nakakaintindi po tayo mag-English, kahit English Carabao. At Italian, nakakapag-Italiano po tayo na hindi naman po tayo maluluko, di ba? Kahit po yan ay mga barok-barok, kaya natin, iba talaga ang Pilipino po mga kapatid. Kayang-kaya po laging makipagsabayan. Dahil po, ang Pilipina po talaga ay napaka-tatapang ng kalooban nila. Na kahit sila ay kaya namin to. Hindi sila yung bang, hindi ko kaya yan, ayaw ko magpunta sa ibang bansa, baka hindi ako makapagsalita at ako ay maligaw sa ibang bansa. Di ba? May mga ganon. Pero yun po, sa totoo lang po, ang pinagmamalaki ko po talaga sa ating mga Pilipino, ang tatapang natin. Di ba? Kaya-kaya natin makipagsabayan, mag-English, o mag-Italian, o mga Ilocano, Bisaya, ganon. Kayang-kaya natin po makipagsabayan. At Bisaya po, ako ay nakakaintindi. Ilocano, nakakaintindi. Kapampangan, kahit papaano nakakaintindi ako. Hindi ako pwedeng ibinta. Dahil po iyan, ang lalo ng Bicol, kahit ako po ay talagang barok-barok na rin ngayon mag-Bicol, pero hindi ko po yan kinakalimutan. Dahil iyan ang mother language ko po. Dahil kami po ay Bicolana. Di ba? Nakakatuwa lang po ay wag tayo nang lalayo mga kapatid at lalayo tayo sa topic sa walang pinag-aralan at walang yung mga professional. Ito lang po ang masasabi ko po mga kapatid dahil marami dyan na professional. Sinasabi nga po ay may mga tinapos pero po wala naman pong trabaho. Yung po doon tayo, mas gugustuhin ko na po yung walang pinag-aralan na talaga pong nagsisikap, nagtatrabaho po talaga, dugot pawis nila, pinagtatrabaho nila. Di ba po? Kagaya na, di ba, example ko naman, si Mang John,
na natatakot siyang mawala ng trabaho, umiyak baka siya mawala ng trabaho, yun po, ibig sabihin po, yung trabaho niya, pinahahalagahan niya. Yun po ang punto doon, di ba? Di ba sabihin man na walang pinag-aralan, grade 2 lang siya. Pero ang trabaho niya, pinahahalagahan niya. Di ba po? Hindi kagaya doon na nakatapos nga din daw, na may natapos like professional nga daw, pero hindi po nagtatrabaho. Di ba? Mas gusto ko na doon sa walang pinag-aralan pero may trabaho kahit bukas ang bahay o boy ka lang yan, at least ang trabaho niya, pinahahalagaan niya. Pero doon sa may tinapos nga, sinabi ng doctor or lawyer, teacher, nurse, or engineer, kung hindi naman po ginagamit o nagtatrabaho, useless po iyon. Doon na tayo sa walang pinag-aralan, at least may trabaho. Di ba po, mga kapatid? Ito po yung hindi natin nakikita, hindi natin nare-reactionan. Pero po, sumagi po ito sa isip ko na itong mga nakaraang araw na bakit ganun? Yung may mga pinag-aralan pa yun, parang walang pinag-aralan. At yung walang pinag-aralan, pero para sila ang may pinag-aralan dahil marunong rumispito sa kapwa. Dahil yung may pinag-aralan daw po, wala naman pong respeto sa kapwa, useless po yun. Di ba, mga kapatid? At makikita naman natin po dito yung may mga talagang professional, kaya na po nabanggit ko nga sila paring July at si paring Arpe. Talaga po, nandyan po kung magsalita sila at yung respeto po talaga at very professional po talaga ang dating kapag nagsasalita. Di ba po, mga kapatid? Walang insulto, walang parinig dito, parinig doon. Talaga po, pag nag-topic po siya, direct to the point doon na napaka-very professional ang deliver. Kaya po tayo dito, minsan, sasabihin mo na, ay, yan ay lawyer yan, engineer yan, teacher yan. Pero po, sila po yung hindi nila ginagamit yung kanilang pinag-aralan. Like Egypta. Ayan mga kapatid, hanggang dito na lang po sa atin lahat. Sana po maintindihan nyo po yung naging karapatan natin bilang isang tao at yung opinion natin. 'Di ba? Ang mahalaga kasi yung opinion at respeto, tiwala, lalong-lalo na po dito sa Kalingap na kung tayo po ay tumulong na lang. Dahil kung hindi tayo po ay yung kunwari tutulong tayo at maghihingi pa na tayo ng kapalit, ibig sabihin po yung kaplastikan. Gusto lang yun po maging, ang hirap ko kasi mga kapatid magsalita di ba? Maging popularity. Ako po talaga sa totoo lang, kailangan natin kung susuporta tayo, suporta na lang tayo kila Kuya Bal. Huwag nating kakalimutan po tayo ay mga kalinga partner, mga sponsor. Kailangan natin po, huwag natin pong ibabypass po si Kuya Bal Santos Matubang, si Kalinga Prab. Yun po doon ang dapat nating gawin. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sana po ay good vibes na lang tayo para sama-sama masaya na wala tayo pong kaguluhan, walang issue. Sabi nga, tama na ang puro gulo at issues dito sa Kalingap. Mag-lab-lab na lang, di ba? At lalong-lalo po, suportahan na lang natin ang mga love team, kagaya po ng Jumcar, Edsy, Danjoy, Idpau, Milbrad, at si Dros. Grabe po, ang gaganda po nila, marami po ang salamat. Thank you so much mga kapatid, mga viewers na nagmamahal kay Malo de los Santos at yung hindi pa po nakasubscribe kay Malo de los Santos, please subscribe naman po mga kapatid. Thank you so much. Bye-bye. We love you. God bless you po. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.